Minsan sa buhay natin, minsan mo na rin bang pinangarap na maging maganda sa paningin ng lahat ng tao? Yung dahil sa kagandahan mo, ituturing ka ang prinsesa ng lahat ng tao. Mabait sila sa'yo dahil weapon mo ang kagandahan mo. Lahat na-attract dahil kusang lumalapit sa'yo at the right time and right place. Yung maraming lalaking magkandarapat, halos mabaliw para lang makuha ang kamay mo, hindi lamang kagandahan kundi buhay na nasa'yo na ang lahat. Paano kung yung kayamanan, kasikatan, dream life na minsan napapanood lamang sa mga pelikula, pwede rin pala siyang mag-e-exist sa buhay ng iba? Buhay na model? Check. Kasikatan? Check. Kagandahan? Check. Pera? Check. Babaeng standard ika nga sa mata ng iba. Ngayong araw mula sa ating letter sender na mula sa lupalop ng Hilagang Asya, hindi binanggit ng ating letter sender sa ngayon kung taga-san siya, ngunit lubos namin itong nauunawaan at iginagalang ng aming team na sana ay okay lang rin sa mga nakikinig. Ma'am, maraming salamat po sa tiwala ma'am, isang karangalan po mula sa amin ang ilahad sa publiko ang ganitong uri ng kwento. Bilib po kami sa determinasyon at tapang ninyo. From our letter sender, she highlighted that in her letter, her story is not being shared to the public to the extent of public clout, but to give awareness, especially to those people who really needs to hear this, that not all fake it till you make it experience will have a fairy tale ending. Sit back and relax. Let's win this day with Grixie Stories. Cheers! Dear Grixie Stories, ako nga pala si Angie. Narinig ko lang ang istorya mo sa YouTube at saka ko naisipan na why not itanghal ko itong kwento ko sa programa ninyo para ma-share na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Hindi lamang doon, bilang isang normal na tao na nakakain ng 3 beses sa isang araw, alam kong hindi lahat ng tao ay nabubuhay sa perpekto na kwento. Lahat tayo may iba-ibang struggle, kaya Minsan mo na rin bang hiniling na sana nabuhay na lang tayo ng mga model-like person? Imagine being like a rich tita, rich tito, nakakapagala anytime we want. May sports car, matalino, successful. Imulat mo muna ang iyong mata at may nais akong itatanong. Pag ba may pagkakataon kang alamin isang araw na magiging successful ka pala in the future, anong landas ba ang tatahakin mo? Madaling daan ba o mahirap? Ako kasi Grixie Stories listeners, dahil tamad akong magbanat ng buto noon at gusto ko lamang ay yung easy money, dumaan ako sa madaling daan. At malalaman nyo rin later kung ano ang ginawa ko sa tanang buhay ko. During high school, kilala ako ng lahat bilang model at maganda, like sabog talaga ang friend request ko sa isang araw. Majority, mga schoolmates, babae at lalaki, dahil alam ko sa sarili kong maraming lalaking may type sa akin. Aware ako doon. Maraming nagpapakita ng motibo kaya mahirap sa kanilang hanapin yung tipong lalaking tunay talaga yung pakay sa'yo. Hindi dahil sa kasikatan at kagandahan, medyo sumasalin na rin kasi ako noon sa mga modeling dahil sa manager kong nadiskubre lamang ako sa mall. Nasanay akong lumabas na rin sa publiko na nakaayos talaga. Although pabugahan lang ng kinis at ka-natural, kaya rin naman kaso maputla kasi akong tingnan pag walang makeup. Yung natural look makeup lang gora agad. Hindi pa man nabuo noon ng TikTok pero nakilala na ako ng lahat dahil sa tulong ng Facebook. Belong ako sa middle class family, yung kaya na maibigay sa akin lahat ng single mother ko, lahat. Nakain kami ng 3 times a day plus merienda. Dagdag kita lang yung racket kong modeling dati sa mga bag ko, makeup, fashion at maging pambaon. Isa lamang ang ugali ko na hindi ka nice before. Yun ay ang pagiging mayabang at maldita, yes. Napaka-maldita ko before, aminado akong galing siguro sa social media. Malditang mayabang, ang lakas ng hangin ko sa ulo kahit saan man ako mapunta. Lahat naka-flex sa social media, lalo na't yung mga resto na mahal. Naging ambassadress ako ng skincare product dati. Dahil nga siguro sa mga achievements ko noon, lumaki ang ulo ko. Nakala ko it's part of our lives to flex. We deserve it anyway, so why not? Pag inggit sila sa buhay na meron ako, dapat marunong rin silang pumikit. Di ako gaano katalino,
Kung gano'n ang ikinaganda ko, yun din ang pagiging hindi ko gaano kagaling sa school. Pero bumabawi ako gamit ang pambubuli ko, yes. Nambubuli talaga ako, lalo na't yung mga matatalino. Alam ko kasing weakness nila ang isang tulad ko sa pagiging social butterfly ko ba naman. Ayokong may nakakalimot sa presence ko. Gusto ko lahat ng atensyon sa akin. Obviously, hindi naman ako namamansin ng hindi ko ka-level. Lalo na pag nababasa kitang yes, matalino ka nga pero hindi ka naman famous at kulang rin ang pamilya nyo sa pera. Hindi lang talaga mapapantay na pagiging demonita ko noon. Well, madali lang naman akong mag-manipulate ng tao gamit ang kakayahan ko before. Ganun ako from high school hanggang senior high school pero tumigil ako ng pag-aaral noong college. Naka third year lang ako at noong fourth year na hindi muna ako nagpa-enroll bukod sa tamad ako ay napagod ako sa buhay ko. Lalo na at noong nasa third year na ako nawalan ako ng gana sa lahat at nag-isolate na lamang ng bahay. Doon na pumasok ang depresyon sa buhay ko at ang adiksyon kung umuubos ng pera sa akin. Yes, natuto akong magsigarilyo at magbar. Lahat ng week may gala talaga ako at naghahanap ako ng quality time sa mga kaibigan ko at fans sa Facebook. Pero pag ako na lang mag-isa paggabi, halos basura ang tingin ko sa sarili ko. Until one day pumasok sa buhay ko si Third, syempre itago ko rin ang pangalan niyang tunay gaya rin sa akin. Galing siya sa kilalang angkan na kakakilala pa lang ng lahat sa city. Meron silang family business at maraming empleyado. Baguhan pa lamang ang pamilya nila sa larangan ng negosyo pero ang competitive nila at walang palya ang pagpunta nila sa rurok ng success kaya sila ang hinahangaan ngayon ng lahat ng negosyante hindi lang sa city kundi sa secret rin. Nakilala ko siya sa bar, bale si Third ay ikatatlong anak ng negosyante. Ang panganay nila ay special child, ang ikalawa naman medyo normal na tao pero loading kausap. Si Third, I'll be honest with you guys, he is not that good-looking guy that you might expect. At first, I know nothing about him. Literally nothing. Kung hindi lang siya itinuro sa akin ng friend kong Becky at ini-introduce sa lahat na meron palang baguhang bisita ng bar, hindi ko talaga siya mapapansin. Busy kasi ako sa sigarilyo ko noon habang nagpapaganda sa maliit na salamin ko. Saglit noong magkabanggaan ang tingin naming dalawa ni Third ay sunod-sunod na agad iyon. Paano ba naman? Diring-diri ako sa mga nakakadiring pasimpleng tingin niya sa akin. May pa-smirk-smirk pang nalalaman, kala mo naman kagwapuhan. Nayabangan pa ako sa kanya noon na wala lang nang nalaman kong uy may pera pala sila. Bilib na bilib talaga ako noon sa beauty ko dahil kinakapitan talaga ng pera. Walang patumpik-tumpik. Abay pa kunyari CR ako noon, tas hiringin niya number ko noong makalabas ako. As expected pero hindi ko ibinigay. Facebook lang at sinabihan siya na doon na lang ako i-contact para ma-follow niya na rin ako at the same time. Saka noon sa tanang buhay ko, pinili ko ang mas easy na way upang makaalis sa boring kong buhay. And here's the catch. Nagpabuntis ako kay Third. Hindi ba't nakakagulat? Siyempre alam kong papanagutan niya ako dahil alas ko ang anak namin. Dismayado lahat ng barkada ko sa akin like nobody agrees with me. Sinabihan pa akong tanga ng iba at prangkang gold digger daw. Well, I know na inggit lang talaga sila. Kaya dapat if inggit, matutong pumikit. Nabuli pa ako na ba't pumatol raw ako sa pangit. Baka papangit rin ang anak namin pag magkataon. Well, wala akong pake sa itsura ng anak namin. Ang importante, mabibili lahat ng luho ko. And that's how selfish I was few years back during in my 20s. Siyempre, noong nalaman ng mama ko iyon, nag-wild siya. Di daw ako nag-iisip ng pinapasukan. Inilihim ko kasi ito sa kanya at kapag naduduwal ako, nasusuka ng umaga, pati na rin paglilihi ko. Hindi agad napansin sapagkat sa kwarto ako nagkukulong lagi pero di talaga naitago. Nakikita na kasi ang baby bump ko at that time dahil ayon sa doktor 4 months na akong buntis. Syempre andun pa rin yung respeto ko sa kanya at tanggap ko reaction niya kahit pa sinabihan ko siya na dinadala ko apo ng kilalang negosyante sa city. I'm still aware na shareholder ng kumpanya ang anak niya. Syempre, I'm a girl. I have the skills when it comes to stalking people. I know small details about him na hindi niya napapansin na napopost na pala sa social media ng page nila. All I know is sulit itong pinasok ko kung lalaki man itong tiyan ko at manganganak na ako.
Paniguradong itong travel goals ko mag-isa matutupad. Siyempre, hindi ako yung magbabantay ng bata. Kukuha kami ng babysitter ni baby para saan pa ba ang pera kung hindi gagamitin, hindi ba? Siyempre, what I envisioned for myself at that time, nangyari talaga. Third introduces me to his family and I introduce him as well to my family. Siyempre, mabait yung trato ng family ko sa kanya. Ganon din yung family niya sa akin. Nag-offer pa nga sila na why not habang lumalaki ang tiyan ko. Doon ako titira sa mansyon nila. Then I said yes. Dahil alam kong mabait naman yung stepmother and biological father niya sa akin. Pero sa una lang pala iyon. Wala na kasing tunay na ina si third, matagal nang namatay. Stepmother niya lang ang nasa mansyon nila ngayon at medyo hindi niya close. Siyempre, if maging maldita man siya sa akin, I know naman how to handle myself. Kung maldita siya, well, mas maldita ako. Doon ako tumira sa kanila 1 week, masyadong mabait lahat. Akala ko nga at that time na na-achieve ko na yung Disney Princess dream life ko, hindi pa pala. Naging pasimpleng dagdag kasambahay pala nila ako hanggang ang weeks dumagdag ng ilang months. Na-achieve ko agad ang Dior, Chanel, luxury bag items, 2 months pa lang meron akong 4, coming from my boy fee. Siyempre, as expected, tuwang-tuwa ako. Abot tenga o sobra siguro ang ngiti ko. Sumasama ako sa kanila mag-mall, business meetings, at nag-golf na rin. May mga golf equipment na rin ako nang aabot ng 700,000 pesos. Pero di pa ako gaano kagaling. Nag-request rin ako ng husky para hindi gaano ka-boring life ko sa mansyon nila. Grabe agad yung blessings. Pero syempre habang lumalaki ang tiyan ko, kakalibre nila ng pagkain at alam kong masarap ang pagkain, tumataba na rin ako. At normal lang naman iyon siguro sa isang soon-to-be mommy as expected talaga iyon. At alam kong mamahalin naman ako ni third kahit ano pa ang body shape ko. Dumalo sa akin ang mga girls ko noong 8 months pregnant ako at nabonggahan talaga sila sa bagong lifestyle ko. Siyempre, natutupad na ng paunti-unti yung life ko. Kung payat siguro ako at walang laman na anak ang tiyan, isang araw siguro ako sa gym to make sure maganda talaga yung hubog ng katawan ko. Ganon yung ruta, sinama nila ako pa Singapore para magpahangin ng 3 araw. Safe naman ako magbiyahe sa aeroplano dahil between 36 to 37 weeks naman ang tiyan ko. Nag-grocery kami doon na siguro nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Syempre at that time kami-kami lang, mga babae, kasama ko ang isang Becky. Kasama ko si tita, kasama mga barkada niyang makukulit. 3 sila at isa ko sa mga kasama nila. Nagpaiwan ang boyfriend ko dahil busy sa office works, hindi daw siya bakante. Na-remember ko pa na habang namimili kami dahil kasama ko sila, pinabitbit nila ako ng pasimple ng mga pinamili nila. Pinapahawak nila sa akin muna tas kinakalimutan habang naglalakad kami all around sa luxury stores ng Singapore. Nagmistulan nila akong katulong na taga-bitbit. Syempre, ayokong maging bastos. May pa-smile-smile pa ako nung una, hindi man lang nagtanong kung may bibilhin rin ba ako sa Dior dahil akala ko libre nila lahat kung ano man ang ituturo ko at magugustuhan. Di ako aware na kanya-kanya pala. Ipinagbilin kasi ng boyfriend ko na may share ako sa card na ibinigay niya sa tita niya. Dismayado nga ako, fun fact, dahil ipinagkatiwala niya card niya sa tita niya, meanwhile sa akin hindi. Di ako aware na sa food pala siguro iyon mapupunta. Wala talaga akong karapatan. Di ko kasi anak si third, ka-live-in niya lang ako. Medyo dismayado ako dahil di ako binigyan ni third ng pera na ipasa niya lahat sa stepmother niya pero hindi ako nag-transform into maldita at yung kalmadong side lang ang ipinakita ko sa kanila. Para wala silang masasabi sa akin in case na uuwi na kami ng Pinas. Para hindi nila masay na reklamador ako at maldita. Sa second day, hindi ako nakakain. Nagising ako nang wala na pala sila sa kabilang room ng mga room nila. Kinalimutan nila ako at iniwan sa supposed to be biyahe namin. Siyempre, doon na lang ako kumain sa hotel. Nalate ako ng gising kasi matagal naman talaga akong nagigising. Tapos, pagdating nila sa hotel, parang walang nangyari. Pakunwari galit sila sa akin dahil matagal daw akong nagising. Ilang beses daw silang nag-attempt magkatok sa pinto pero di daw ako nagre-respond. Patango-tango ako sa kanila at that time at may pa-smile-smile pa. Di nila alam. Alam ko sa CCTV na hindi talaga sila kumatok. Lumakad lang sila 3 na unbothered na para bang hindi nila ako kasama. Siyempre, nag-request ako ng pa-review ng CCTV sa room ko kaninang umaga pagkatapos kong mag-lunch sa hotel. Napaka-plastic talaga ng lahat. Sa 3 araw sa umaga, meron kaming umagang
pupuntahan. Tapos pag lunch ay flight na namin pauwi ng Pinas. During punta namin sa Sea Aquarium ng Singapore ay nawala ako nung una sa kanila. Di ko alam paano sila nawala sa paningin ko, basta't puro text ako sa kanila on social media, hindi talaga sila nagre-reply. Napakamalaking red flag talaga nila. Noong dumating ako sa hotel namin, saka ako nakatanggap ng tawag na nandun na raw sila ng hotel. Timing pagpasok ko sa room ko, palabas na sila, bitbit mga gamit nila, di ako agad nakapagsalita. Bitbit ko lahat ng galit ko at that time, noong flight na namin pauwi ng Pinas, di ko sila pinansin lahat, di ko masisikmura mga ginawa nilang pasimpleng pag-iwan sa akin. Pag-uwi ko, imbis na full battery ako, automatic na low bat talaga energy ko. Doon pa lang ang pagpasok ng unang kalbaryo ko sa buhay ko. Di ko lang gaano ka-feel. Noong Christmas party ng kumpanya, ginanap yun sa malaking convention ng city. Mga 9 months na ako noon, syempre, naalala ko pa noon na naka-attire ako. Alam ko kasing maraming empleyado ng kumpanya ang galing rin sa school ko na kilala ako dahil sa social media. Todo pangiti-ngiti pa ako noon kasama ang escort ko na papogi kahit di naman talaga. Pero gwapo siya dahil may pera. Doon pa lang sa venue ng Christmas party maraming napapalingon sa amin, yes. Unang beses ko kasing lumabas ng publiko na as in, buntis talaga, tas escort ko pa ang isa sa anak ng may-ari ng kumpanyang sikat sa city. Supposed to be sa edad ko kasing to, dapat tapos na ako ng pag-aaral. Either may work na, kaso di ako nagpatuloy, pero kitams ko kung gaano kainggit-pikit yung mga schoolmate ko sa akin sa venue. Yung effortless na yaman na meron ako today, luxury items na meron ako, namumukan ko kasi ang iba sa kanila. Syempre, panibagong chismis na naman nila itong buhay ko. Sa front table kaming mga VIP, kasama ko doon ang stepmother ng jowa ko. Matapos ang event, ako yung naging photographer nila. Ang dami nilang utos sa akin na nakalimutan yata nilang buntis ako at dapat nilang alagaan at huwag basta-bastang utos-utusan. That's why na bad trip ako. Ginawa rin ba naman akong taga-bitbit ng jowa kong feeling gwapo. Ng wallet, tubig, cellphone, susi, ang layo-layo na konti-unti ng mga expectation ko versus reality sa kanya. Nauwi tuloy ako sa pagpunta ng bar at nakipagkita sa mga best friends ko ng busangot ang muka. Nakalimutan ko actually lahat panandalian, hindi rin ako uminom. Syempre, bawal sa isang pregi. Tamang night out lang with girls. Pag uwi ko dahil pinasundo ako ni jowa sa driver, na-issuehan pa ako ng cheating issue dahil may nag-send sa kanya ng video ko sa isang source na nakipag-close sa ibang table kanina. Mga kalandian lang at kakwentuhan naming mga girls. Oo, alam kong nakipagkwentuhan ako at that time sa kanila. Mga VIP customers rin kasi sila ng bar. At kakilala na namin sila noon pa. Syempre, nakipag-update sila sa bagong buhay ko kasama ang mga sikat rin na anak ng mga negosyante sa city. At first, in-explain ko talaga kay jowa yung truth na fake news lang yung nag-send sa kanya. Yes, nag-bar ako, oo, pero walang cheating issue. Open ko pang ipinakita sa kanya ang phone ko dahil kakilala lang naman talaga namin ang kabilang table and that's it. Na-corner ako ng stepmom ni jowa, nakikisawsaw sa away naming dalawa. Nakesyo bakit raw kasi pumunta pa ako ng bar, sumusulsul ika nga, nabuntis pa raw ako, baka mapano pa ang bata. At that point, gets ko naman na kapakanan lang ni baby ang iniisip nila. Dumagdag pa sa init ng ulo ko yung baka lumalaklak raw ako ng alak palihim nang di ko lang raw sinasabi. Taas noo ko namang hinimok siya na samahan ako magpa-alcohol test sa labas dahil gawa ng init ng ulo ko at dapat samahan niya ako mismo para walang dagdag na issue. Dahil if may duda siya, well then ako na mismo ang humihimok sa kanya para nang sa ganun lumabas ang katotohanan. Sa sumunod na week, tahimik lang ako sa mansyon, kaya sinorpresa ko ang jowa ko sa building ng kumpanya nila at di ko inasahan na magkakalat pala ako doon. At the end of the day, hindi sa dahil tanga ako, kundi wala lang naman. Kachat ko lang kasi yung kakilala kong dati high schoolmate lang sa school, bali lalaki siya, straight, tas medyo gwapo. Nakalimutan ko kasi at that time na nagtatrabaho pala siya dahil sa ingay ko sa harapan niya. Ang dami kong tanong at chika, ang punto niya pala that time ay kinakausap niya lang ako para hindi siya magmukhang bastos. Respeto rin kumbaga sa akin, syempre anak ng may-ari ang jowa ko. Tas empleyado lang siya at ayaw niya rin akong madismayado. Ang daming nakikinig pala sa amin at that time. Nakalimutan kong maging aware sa mga katabing cubicle. Syempre, nasundo ako ng boyfie ko at nakuha agad gamit ang matalim na tingin.
Nag-away kami syempre, pero sa loob ng kotse, wala kasi kaming inikan dalawa pagkatapos. Syempre, hinatid niya ako sa gitna ng kanyang duty. Na-remember ko pa na paglabas niya sa gilid ng kotse para bumili ng mga prutas para sa kwarto namin. May nakita akong panty o parang tibak sa apaka ng brakes ng kotse, pero hindi siya sa brakes mismo. Nakatago kasi ito sa gilid na nakikita sa posisyon ko at hindi sa posisyon ng driver. Kulay black ito kaya hindi agad mapapansin sa unang tingin kaya dinampot ko ito at napakunot no. Wala kasi akong ganto, wala akong ganoong design ng panty kaya nagtataka ako kung kanino ito. Inamoy ko ito at hindi siya brand new. May amoy nga siya galing sa isang tunay na babae. Pagpasok ng ka-live-in partner ko ay agaran ko na itong naipasok sa bag ko kaya pagdating namin sa mansyon nila ay ang daming tanong ang pumasok sa utak at puso ko. Tinatagan ko ang puso ko wag mag-overreact dahil buntis ako. Baka mapano ang bata at nananatiling kalmado lang. Siya lang kasi ang tanging nade-drive ng sports car na iyon kasi ayaw niya ipa-drive iyon sa mga drivers dahil masyado siyang sensitibo sa mga dumi at gamit doon. Kaya habang umiinom ako ng gatas ay nag-activate ang women instinct ko habang nakatulala sa malayo naisipan ko kaagad na i-power on ang pagka-clingy plus sweet side ko ulit. Ang target ko ay kung may iba man siyang sinasama o kinikita sabay gawa ng kalokohan wala akong paki doon dahil hindi naman kami kasal at parehas naming alam iyon. Dapat hindi ako agad masasaktan pag meron na siyang ini-entertain na iba. Medyo slight oo, nasasaktan ako pero ang importante ay dapat ngayon nasa poder nila ako. Dapat maipapayag ko na siyang maikakasal na kaming dalawa sa lalong madaling panahon. Siyempre, malaking oras at buong katawan ko na ang na-invest ko sa kanya. I think deserve ko namang maikasal para may legal na magulang na itong dinadala ko in case na maisilang na siya sa mundong ito dahil malapit naman na. Dapat i-activate ko ang pagiging matalino ko sa ganitong bagay. Naitago ko ang panty sa isang sealed na area. Magiging alas ko ito in case of emergency. Fast forward, noong mga anak ako, alam naman namin pareho na lalaki yung gender ng anak namin. Pinangalanan namin ito ng baby secret pero itatawag na lang natin siya ditong Baby Lucky Crixie Stories for privacy lang rin ng anak ko. Gwapong bata siya, medyo chinito at nakuha niyang ilong ko at yung ibang parts ng bata ay nakuha niya na yata sa ama niya. Pagsilang ko sa kanya ay syempre nakaabang na si Tito sa amin. Dahil, syempre, unang apo niya ito sa anak niya at galak na galak silang mag-partner makita na medyo kahawig ko ang bata. Anila nakuha niya raw ang beauty ko, normal delivery ako at that time at grabe yung kabado ko at that time. Dahil first time kong mga anak, syempre, sobrang sakit. Kaso habang dumadaan ang panahon, mga 2 months old yata si baby noon, na-notice ko isang araw habang ako ay nagpapatulog kay baby sa labas ng mansyon. Dahil target ko at that time ang i-araw-araw ang fresh air para kay baby. Dahil para healthy siya at yung sapat na sinag ng araw rin sa balat niya. Timing pagbusina aksidente ng partner ko sa amin noong pagdating niya sa mansyon ay ina-expect ko na magigising si baby at patay na naman ako sa pagod. Magpapatulog ulit. Inirapan ko pa ang boyfriend ko at nakita namin dalawa na unbothered ang bata. Hindi man lang siya nagulat o nagising. Doon namin nakita at nalaman na hindi pala namin alam o natuklasan ng isang bagay na hearing impaired pala ang anak namin. Nagpa-check kami sa aming doktor at positibo nga siya ay special dahil hearing impaired siya. Grabe ang disappointment na nakita ko sa ka-live-in ko noong nalaman ng parehas naming magulang ang sitwasyon ng bata. Remember ko na hindi kaagad sila nakareact. Sa side ng boyfriend ko, meron silang isang kamag-anak na hearing impaired rin at sa akin wala. Siguro ay namana ito ng bata sa lahi nila. Sila lahat may alam sa sign language, samantalang ako wala talaga. Kaya kumuha ko ng klase patungkol doon para at least alam ko ang mga sign language at nang may turo ko sa anak ko habang lumalaki siya. Inaral ko lang yung English sign language at grabe ang pagkadugo ng ilong ko dahil doon. Dahil combination na nga ng English tas ang hina ko pa sa pag-aaral, tanging ganda lang talaga ang bag ko. Matapos akong mga nakakala ko nasa amin na ng anak ko ang atensyon ng father niya, yun pala ay pasimple pala itong humaharot sa iba. Kaya yung ibang katulong yung una kong inimbestigahan, tinatanong ko sila kung ikailang babae ba ako sa nadala ni third sa mansyon nila. Syempre, tikom yung bibig nila.
Ayaw kumanta at kahit mag-iiyak siguro ako or luluhod sa harapan nila, hindi yata sila magsasalita. Kaya ayon, pumunta ako sa quarters ng guard pati drivers para itanong sa naglilinis ng kotse ni Third kung sinong babae ang sinakay neto. Last 9 months pa ang tiyan ko or di kaya may naisakay na kaya itong babae sa kotse niya base sa kamera ng kotse niya. Doon ko nalaman na yung matagal ng tagalinis ng sports car ni Third ay natanggal malapit sa araw ng panganganak ko at di daw nila alam kung ano ang kasalanan ng driver at doon alam ko na kung bakit. Akala siguro ni Third ay siya yung nakakakita ng panty ng kalaguyo niya, yun pala ay ako. Naawa ko bigla sa driver dahil sa mokong na yun. Sinisante na lang ang ibang tao para itago ang mga kababuyan niya. I know kasi at the first place na wala akong karapatan mag-demand ng kung ano sa kanya dahil binuntis niya na ako. Pag uwi ng boyfriend ko isang araw sa kwarto namin, grabe ang gulat niya. Nang itali ko ang sarili ko ng pise sa dulo ng kisame na may design na pwedeng-pwede sabitan ng pise. Niready ko pa ang pise at upuan para kunwari nais kong magpabitay na lang sa mga problema. Pagpasok niya, grabe pa yung todo acting skills ko upang mag-guilty siya at mapapayag ko siya sa nais ko. Todo, tululuha pa ako noon. At naikalat ko pa ang eyeliner ko sa baba ng mata ko para mukha akong sabog at stress na sa buhay at kumalat iyon dahil sa iyak ko. Agad niya akong sinagip at umakto akong hindi ko na kaya ang emosyon ko gamit ang hikbi ko. Agad na pumasok ang mga katulong na nasa mansyon sa kwarto namin, kabilang na ang stepmom niya, mga katulong at iba pa, para alamin kung anong nangyari sa amin sa loob dahil sa pagsigaw ni Third ng tulong sa loob ng kwarto namin. Siyempre, mas gumanahan ako sa pagdrama. At nagulat ako sa biglaang pagsampal ng stepmom ni Third sa akin. Alam niya agad na umaacting na ako. Di ko lubos na inaakala na halata pala. Siyempre, to the rescue ang boyfriend ko, tanga lang sa acting skills ko. Nakikinig pa niyang pinapagalitan ng harap-harapan ang stepmom niya at agad tago sa akin sa likod niya. After that night, hindi talaga nakatulog si Third kakabantay sa akin. Nakikinig lang siya sa rants ko at iyak. Siyempre yung kwento ko sa kanya ay pagod na ako sa bahay nila. Ang daming problema pa sa pamilya ko mismo at problema pa sa anak sa mga adjustments. At nai-insecure ako sa sarili ko dahil dahil sa size ko ay yun ang dahilan kung bakit ayaw niya akong pakasalan. Siyempre, tahimik lang si boyfriend. Tinatanong ko pa siya na may balak nga ba siyang pakasalan ako. Muli, nakatanggap ako ng pagtahimik. Sinabi niya sa akin na within 4 months starting from that day, raw ay susubukan niyang aasikasuhin ang kasal naming dalawa. Kakausapin niya raw muna ang mga magulang niya at magulang ko at dahil doon, good news ito sa akin at nakatulog ako agad ng maginhawa ang loob. Kinabukasan, dinala ko ang bata sa golf namin. Linggo naman noon at may golf kami at that time. Bitbit ko si Baby Lucky para makalanghap kami ng fresh air together at bonding na rin at that time. Doon sa golf, dapat praktisado daw namin iyon dahil next month flight na namin papuntang Thailand dahil doon naman daw kami sa masosyaling golf ng Thailand, ang Summit Windmill ng Bangkok. Taray, first time rin raw nilang mag-upgrade ng place. Doon ko nakilala isang araw ang babaeng magiging parte rin pala sa kwento ko na hindi ko inaasahan. Babae siya at mukhang single. Part siya ng group nila boyfriend ko, bale ka-business partner nila ito at miyembro rin siya ng Rotary kumbaga ng branch ng Visayas. Anak siya ng kilala ring negosyante ng city. Pero sa Visayas ang main negosyo nila. Siya that time ang nakakausap ko dahil nakikita niya sa akin na mukhang hindi raw ako marunong sa pag-golf at to the rescue siyang magturo sa akin. Madami siyang itinuro para ma-perfect ko kaya labis ko iyong ikinatuwa. Hinalikan pa siya ng boyfriend ko sa pisngi at that time nung makaabot siya ng golf area at galing siya sa mansyon at bagong gising. At ako naman niyakap lang at walang halik. Kaya nagduda tuloy ako kung mag-childhood friends ba sila? Ba't parang hindi ako aware? Siya si Kim, hindi niya tunay na pangalan at 4 year younger siya sa amin. Siyempre, di ako naglagay ng malisya doon. Alam ko naman na maganda ang bata kaso hindi sila pwede ni Third dahil may 4 years gap silang dalawa parang college at senior high. Pagbalik ko kay baby, na-remember ko pa na pagpahid ko ng cotton sa damit sa ilong niya para alisin ang sipon. Nalagyan ko ito ng glitters na nanggagaling sa kamay ko at nagulat ako dahil doon at nagtaka. Hindi naman ako humawak ng glitters at nalaman ko yun kalaunan dahil si Kim pala mahilig
maglagay ng glitters sa katawan, body glitters spray ika nga, pati buhok niya may glitters, damit at lipstick, makeup rin. But di ko yun napansin kanina. Sa bagay din sa kanya ang fashion niya. Gusto ko rin ang taste niya sa cosmetics. Naging brand ambassador sa cosmetics kasi ako before nung payat pa ako. Ngayon na medyo nag-chubby na at medyo matapos ang panganak stage ko ay parang nanay na rin akong tingnan. Aminadong ang layo ko na sa dating ako. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin ako natatapos kaka-stalk sa boyfriend ko kung sino nga ba itong babaeng kalaguyo niya at nang makalbo ko talaga yun sa buhok. Kung maikasal na kaming dalawa ni Third, dapat kasi gagawan ko na iyon ang paraan dahil malapit na ang 4 months, mabilis lang ang panahon. Fast forward, pagpunta namin ng Thailand, na-amaze ako sa area dahil marami ring mga nag-golf doon. Kami lang yata mga Pilipino doon na may ingay. May mga Asians din pero iba talaga ang ingay ng Pinoy sa publiko. Pag second day travel namin that night, nahirapan ako makatulog sa hotel. Kakaisip ng kung ano-ano, pero nakahiga ako, saka ko naramdaman na umalis si Third sa higaan at pumunta ng banyo. Maya-maya pa umalis ito sa hotel at naisip ko na baka magyoyosi lang. Kinabukasan doon, di ako nakatimpe sa duda ko, di rin ako pinatulog dahil doon. Noong pina-review ko sa CCTV, nakita kong paglabas ni Third sa hotel room namin, kasama niya si Miss Kim. Hindi ako naghinala that time dahil alam kong may binili silang dalawa. Parehas silang naka-pajamas at that time at mga alas 12 na yata ng gabi sa hotel. Kinabukasan kasi sa third day, nagising ako na may plastic sa convenience store sa harapan ko at may laman itong mga ready-to-eat na Thai foods. I-oven na lang. Pag-uwi namin ng Pinas, one time, naninibago ako kay Third dahil marami siyang glitters sa katawan. Kaya nagtataka ako kung bagong style niya rin ba iyon. Madalas na siyang nagpupuyat, daig pa niya ang puyat ko kay baby. May meeting daw siya sa laptop niya at nasa balcony siya lagi ng room namin at ayaw niyang magpa-istorbo. One time, nabuksan ko ang laptop ni Third sa sports car niya habang siya ay naliligo sa room namin. Hinanap ko agad ang files niya, especially napindot ko una ang pictures na nakasave sa files niya. Kaboom! Nag-video agad ako for important purposes. Nakita ko ang nakasave na pics nila ni Kim, nagulat ako nung una at hindi lubos sa kalain na nasa harap ko na pala ang karibal ko. Marami silang pictures together na halikan, hugs at magkasama sa bar, maging hotel. Tumutulo pa ang luha ko sa emosyon, saka ko pinatay ang laptop at lumabas sa sports car niya. Ang dami kong magandang pruweba at itinago ko iyon lahat pagdating ko sa sariling kwarto ko sa bahay namin mismo. Na-transfer ko ito sa sariling laptop ko at itinago sa tamang lugar. Syempre, nilagyan ko iyon ng password. Grabe yung sabog ko noong isang araw pagbalik ko ng mansyon. Andun pala si Kim sa mansyon at harap-harapan inahas sa akin ang boyfriend ko. Kay batang magaling rin palang umahas sa engage ng tao. Para sila unbothered dalawa nung matagpuan ko silang parang ahas kung makabigkis sa kama namin mismo. Habang natutulog, parehong mga walang damit, parang hinihiwa ang puso ko noon sa hapde. Umalis na ako sa pagkakataong iyon. Kinalimutan ko lahat ng pantasya ko sa pagiging dreamy, rich girl, yung princess treatment at kasal sa isang month na lang na hindi ko ipinagsisisihan at that moment. Nagising ako bigla na bakit ko hahayaan na pakapakan lamang ako ng ibang tao lalo na't yung puso ko at kung sino man ako. They take my sweet and loving heart for granted and now I make sure they'll never see that side of me again. Kinuha ko ang bata dahil may karapatan ako sa kanya sa ganong edad at hindi nila ako pinigilan. Na-realize ko na in long-lasting relationship to marriages, keep your boyfriend or husband poor so that he can't afford cheating and second wife. Sampal na katotohanan iyon sa buhay ko kaya huwag ilalahat. Magkaiba naman siya sa ibang tao. In our case, I was the poor girl. That's why I can't afford his loyalty. So make sure wag kang umasa sa bulsa ng lalaki. Mas maganda girl, if may sarili kang pera na nanggaling sa dugot pawis mo. Dahil kapag andun ka pa rin sa punto na binibenta mo pa rin ang sarili mo para mapili ka ng isa lalaki, sis, kawawa ka lang at the end of the day. Secure yourself first, get a right education or career so you can date who you want, not who you need. Oo, liligawan ka, pero fake side ng boys yung ipapakita nila sa'yo unless nakuha ka na nila at nakasama sa iisang bahay. Doon mo na makilala ang tunay na ugali ng isang tao, pero late na. Know your value and check what's best for you. The best feeling in the world is not the money of your husband and the princess treatment of course, but you.
creating your own success. That is the best attention you can give to those people who hate you for no reason from your past. Now, given up the chance to excel, why not grab it? Chase your dreams and have the rightful mindset, my dear sister. Now, crazy stories in my present life. I'm already in my 30s today. Matagal nang namatay ang anak ko na si Lucky dahil sa bullying at depression. Nagpakamatay siya sa bahay ng father niya. Yung ex ko kasi that time doon niyang pinili na tumira muna dahil malapit sa school niya. Di lang siya gaano ka-open sa akin pagdating sa feelings niya. Actually, andito pa rin sa akin yung feeling na masakit na mawala ng anak. Last nakita ko sa ex ko ay sa burol ng anak namin. Actually, matagal-tagal na rin iyon. At napakasakit sobra ng mawala ng anak sa isang bagay na kaya naman talagang maagapan kung hindi lang sana ako sob-sob sa trabaho at that time. Kaya sa organization ko, meron kaming nabuo na group na community na layon ay matigilan na ang cyberbullying or any bullying sa mga kabataan, hindi lamang sa aming community kundi sa buong Pilipinas if possible. Goal namin iyon, kumbaga, meron ng asawa at anak si third. Sila ang nagkatuluyan ni Kim pero masyadong zigzag yung takbo ng buhay nila. I can't explain pero namatayan na rin sila ng anak dahil sa maselang panganganak ni Kim. Kaya medyo may gap ang relationship ng dalawa ngayon. Ako rin may asawa at anak na rin. I'm married sa isang national na mahal nating mga Pilipino at namumuhunan kami sa bansang Singapore, may store lang doon at paminsan-minsan na lang ang uwi namin sa Pilipinas, dalawa. Pag Christmas lang at depende paminsan pag may katransaksyon. Nakilala ko siya before dahil naging cashier ako at bumisita at nag-inspection sila sa mall. Tas kakilala siya ng may-ari ng mall bilang business partner rin. Medyo secret na ang ibang kwento. Meron akong sariling negosyo sa ngayon dahil tinuruan niya ako ng asawa ko kung paano magsimula ng wala talaga hanggang sa bumuo ng tamang mindset pagdating sa pera. Although, ang layo ng kultura namin dalawa at paminsan hindi pa magkakaintindihan, solid pa rin ang samahan namin dahil sa tulong na rin ng mga Junakids namin. Crixie Stories, advance Merry Christmas ng bonggang-bongga sa inyo. Hoping na maraming natutunan ang mga nakikinig ngayon from beginning till the end. Especially, I am here as well to remind and to advocate everyone that every month is a prevention month for bullying. Dahil ang daming namamatay sa kaso ng suicide dahil sa bullying worldwide. Kasama ng anak ko doon, let's stand together, never let bullying slide. It's everyone's right to feel safe at school or in the workplace. Action is the only thing that works. Bullying is a major problem in today's society and is the cause of many mental and emotional problems. It's very important to stop the bullying because bullying causes a lot of damage in kids, teens, adults, in short, everybody. And it can finish with death. So we need to stop bullying. Hanggang sa muli, ako po si Angie, magpapaalam na sa lahat. Isang maligayang Pasko at maligong bagong taon, Pilipinas. Like and subscribe mga ka-Crixie. Follow us in these social media platforms for more updates. Ako po si Crixie, dito lamang sa Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat. Like and share everyone. Maraming salamat po hanggang sa muli.